Grabe, sobrang dami palang proseso pag nagpapapintura tayo. Kaya sabi nga nila, it would take time talaga. Kasi nasa part na tayo, napapagandahin na natin at kukulayan yung bahay natin. Sa sobrang laki ba naman ito, hindi kaya na 1 week lang. Uy, dati akala ko talaga ang proseso ng pagpipintura ay primer tapos final coating na. Pero nasa 9 steps pala ang pagpipintura pag smooth. At kung rough naman ay nasa 8 steps. Uy, grabe naman yun. Akala ko nga mas mapapadali kasi malapit nang matapos, diba? Kasi nasa pintura stage na tayo. Pero syempre, hindi natin dapat madaliin para maging maayos talaga siya. Inuna nga nila outdoor ang pagsisimula ng pintura since dito sa loob natin ay may mga nagfi-finishing pa din. Lalong-lalo na sa second floor natin. Tinatapos na yung CR natin sa taas at yung mga wall doon na hindi pantay. Tapos yung tinatapatan ng steel deck at yung semento, kailangan pang pakainin ng semento yan para solid na solid talaga. Hindi kasi pwede na may space siya. So malaki-laking trabahuin pa din dito sa second floor natin at hindi pa din nagagawa ang ceiling works dito sa second floor. Tingin ko nga mga nasa 3 months to 5 months pa before matapos tong bahay natin. Paano ba naman? May mga minor problems din naman tayo nakakaharap na nagiging dahilan kung bakit nade-delay yung ibang trabaho dito. Pero wag kayong mag-alala, everything is control under. Kibali rough nga yung pag-finishing nila dito sa CR para kumapit daw talaga ang tiles na ikakabit natin dito soon. At ito na nga yung nagiging solusyon sa problema natin last time na hindi pantay yung wall natin. Kibali umabante na lang konti dito sa kabilang side para pumantay siya doon sa kabila. Sobrang laking trabahuin pa kasi pagbabakbakin talaga to lahat, maapektuhan din ang foundation natin. Kaya ginawa na lang talaga kung ano yung pinaka mas magandang solusyon para dito na less ang risk para sa lahat. At ito na nga ang itsura ng third floor natin. Formado na kasi may mga hollow blocks na dito. At kung itatanong nyo kung bakit half cement lang ang kwarto dito, sinadya talaga namin yan para hindi masyado mabigat ang nasa taas. Huwag kayong mag-alala kasi magiging maganda din to pagkatapos. Modern na modern pa rin yan, tignan. Medyo matagal din yung pag-order natin ng bubong para dito sa third floor natin. Minsan dun tayo natatagalan kasi may mga materialis talaga na hindi agad-agad natin nakukuha kahit bayaran man natin ang advance. Dito nga pala sa third floor natin na hagdanan, ang lawak niyang tignan, baka may masuggest kayo na pwede nating i-design dito. Iniisip kasi namin pag maglalagay kami dyan, parang ang hirap linisan. Huy! Pero syempre part naman yun sa pagpagawa ng bahay, diba? At pagkakaroon ng bahay. Naku po, palagi talaga yung problema, no? Dati problema natin, wala tayong sariling bahay. Tapos ngayon na may bahay na tayo, problema na naman natin ay kung paano lilinisan itong buong bahay natin. Minsan nga, di ko din alam kung paano namin nakakaya ni Norme yung mga bagay na ginagawa namin kasi nga walang araw talaga na hindi kami busy. Sa kaalaman ng lahat, kami-kami lang talaga ang nag-e-edit ng mga vlogs namin. At syempre sa vlog namin, kami-kami lang din. Aside pa doon, marami din kaming ibang inaasikaso. Pero iniisip na lang namin, boring din naman pag wala kaming gagawin. Ito nga si Norme, feel na lang niya yung hangin dito sa taas para ma-refresh daw siya. Excited na nga din kami tumambay-tambay dito pag natapos na talaga to dito. May gagawin pa din kasi sa railings natin para mas maging maganda siya tignan. At soon, malalaman nyo din yan. O paano sa susunod na naman. Iba na naman yung pag-uusapan natin. Huy, akala ko ba ang pagpintura yung topic natin ngayon na iba naman. Uy, hay nako.